Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, "Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito, mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin." Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito, naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas." Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang Ang ganda po ng simula ng ebanghelyong ito at pwede natin pagnilayan sa ating sarili. Ano kaya kung mangyari ito na talagang ubos lakas po ang ating pagdarasal at sinasabi natin, "Nako, naabot ko na yung kabanalan sapagkat may sistema naman ako upang mapalapit ako sa Panginoong Jesucristo." At mamaya maririnig natin sinasabi ni Jesus sa atin, napakasama ng lahing ito. Napakasama. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit.
ngunit walang ipapakita na tanda sa kanila. No? Maliban doon sa palatandaang inilarawan sa nangyari kay Jonas. Meron tayong tukso rin sa ating sarili na, oo, naniniwala tayo sa Diyos. Pero bakit parang hindi naman lumalabas sa buhay natin? Parang pagdating sa araw-araw nating buhay, mas naniniwala pa tayo sa ating pera. Naniniwala tayo sa lakas ng ating katawan. At nagagawa natin yan, hindi tayo gaano nakapagsisimba, hindi rin malalim yung ating pag-aayuno, no? Yung panalangin po natin, mas believe tayo sa sarili natin kaysa sa maging believe tayo sa ating Diyos. Nangyayari lang tayo na nagsasubmit po tayo sa Panginoon kung tayo ay may sakit na o nalagay po sa panganib yung ating buhay. Kaya wala ring tanda ang ibibigay sa atin. Mga kapatid, ito ay panawagan sa isang mas malalim na pananampalataya. Una, kailangan maunawaan natin, ang pananampalataya ay pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Pag nakita na natin, hindi na pananampalataya yon. Kaya kung sinasabi natin na kailangan bigyan mo muna ako ng pananampalataya para maniwala ako sa Diyos, ay yun na nga. Hindi kailangan ng iba, kundi yung pananampalataya mismo. No? Pananampalataya mismo. Ngayon, kung sinasabi natin, mas sinasampalatayanan natin yung mga bagay dito sa mundong ito kasi mas maasahan natin yan. Hindi po yung pananampalataya kasi nandyan na yan. Sa madalit salita, ang pananampalataya ay isang pagtalon sa mga bagay na hindi nakikita at mas pinananaligan natin na yun nga po ang mas tunay na mahalaga. Wala na pong ibang hahalaga sa buhay na ito kundi Diyos lamang. Kailangan panghawakan po natin yan. At kung kaya, halimbawa sa isang pamilya, nandiyan si tatay, nanay at mga anak, nananatili silang ligtas, nabibigyan sila ng grasya para yung mga bata ay makapag-aral at mayroong pagkain sa hapagkainan. At si tatay mayroong lakas sa pagtatrabaho. Si nanay ay nandyan upang sumuporta sa buong pamilya at itaguyod ang buhay pamilya. Hindi ba galing sa Diyos lahat yan? Hindi po yan galing sa atin. Hindi rin naman natin maisanhiyan kung hindi pinahihintulot ng Diyos. Kaya ang mensahe sa atin sa araw na ito ay manalig tayo. Manalig tayo sa Diyos. Pero syempre, pag nanalig na po tayo sa Diyos, hindi naman ibig sabihin na nanalig ako sa Diyos, pero hindi ko naman siya kilala. Kailangan po natin makilala, no? At sikapin po natin unawain ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Yung salitang teolohiya, naririnig po natin yan, ang ibig sabihin po niyan ay faith-seeking understanding. Mula sa pananampalataya natin, kung talagang mahal natin, katulad ng isang tao na gusto nating mahalin, bakit kailangan natin kilalanin yung tao? Ang Diyos din, pinahintulutan na siya ay makilala, pero kilalanin natin siya. Panalangin, pagbubuklat ng Biblia, pagdalo sa banal na misa, no? At lahat pa ng turo na itinuturo ng simbahan. Kung talagang mahal natin ang Diyos, magkakaroon po tayo ng oras para kilalanin, mahalin, at paglingkuran siya. Dahil napakahirap po mahalin at paglingkuran ng isang taong hindi natin kakilala. At lalo pa po kung ito po ay Diyos mismo. Tapos ikalawa, dito po sa sa pananampalataya natin, ano po ba ang premyo ng pananampalatayang iyan? Ano pa bang proof yung kailangan natin? Wala pong ibang proof talaga. Iisa lang po talaga. At siya rin po yung reward ng ating buhay. Sino po siya? Si Kristo. Ang makilala si Kristo, sapat na sa isang taong nananampalataya. Of course, kung hindi pa malalim yan, meron yung sense of faith, no? Sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung sakali makikilala na po natin, wala po talagang ibang reward. Hindi po natin kinikilala ang Diyos kasi gusto lang natin mamuhay na maayos o ihiwalay tayo sa lahat ng mga masama. Kailangan po yun. Pinagdarasal na rin po natin. Pero wala na pong ibang tunay na kabayaran, no? Yung ating ginagawa upang mapalalim ating pananampalataya, kundi sa isang malalim na pakikipag-ugnayan kay Kristo. Si Kristo mismo ang reward ng ating buhay. Malalaman natin to kung halimbawa ay tapos na ang buhay natin, makikita natin siya bilang siya mismo. At sasabihin natin, "Oh po, Panginoon, nakikita ko po kayo ngayon. Nakita ko na po kayo sa mata ng aking pananampalataya nung ako ay buhay." Kaya mga kapatid, palalimin natin ang ating pananampalataya. Isumitin natin ang sarili natin sa Panginoong Diyos.
at mararanasan natin ang katakot-takot na mirakulo ng buhay. Aalagaan tayo ng Diyos at palalakasin sa mga panahon ng ating mga pagsubok sa buhay. Mayroong Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sa panahong ito ng Kwaresma, linisin niyo ang aming puso upang wala na po kami ibang panaligan kundi kayo lamang. At hubugin niyo rin po ang aming buong pagkabuhay, ang aming buhay mismo upang kami po ay makapaglingkod sa inyo ng taos puso at maparanas din po namin sa aming kapwa ang inyong kabutihan, kagandahan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon.